lamang lang sa atin mga kababayan yung Vietnam 6.9% yung GDP growth rate. Pangalawa tayo, talo pa natin mga kababayan yung China. Pangatlo yung China, pero pantay haros 5.4. Pinantayan na natin yung China. Indonesia 4.9. Sa tingin ni Remulla po, it is just a publicity stunt for election. Why the haste niya? Remulla calls ombudsman complaint a publicity stunt for election. Pag tapos na niya eleksyon, tama na yon. Kasi para gusto lang makakuha ng publicity tungkol sa eleksyon. Wala niya tayong magagawa. In-expose ni Ver P. Bermudez, isa pong journalist from Mindanao. Pwede ninyong i-search yung kanyang page mga kababayan. Mindanao Insider, May 7, 2025. Kahapon lang niya pinost mga kababayan ito. Sabi dito sa kanyang nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. Dito muna tayo sa joke time para ma-relax. Padala ni Marites H. Dones. Tinanong ng misis yung kanyang mister. Sabi ng kanyang misis, Han, sino si Trixie? Sabi ng mister, ha? Kabayo yun. Yun yung pinustahan ko kahapon sa karera, pangalan Trixie. Sabi ni misis, ganon, na animal ka. Sagutin mo itong telepono mo. Tumatawag yung kabayo mo. Hawak-hawak pala, mga kababayan yun. Hawak-hawak pala ni Mrs. mga kababayan yung telepono. Hindi mo na pinapakita. May tumawag na nagpakilalang Trixie. Booking na booking si Mister. Anyway, joke man lang po mga kababayan. Matik na 200 pesos. Kasali ka na rin sa ating monthly draw, 5,000 pag nabunot yung pangalan po ninyo. Kung hindi, qualified ka pa rin sa grand draw natin sa December. 10,000 pesos ang grand prize natin. Ayos na. So ituloy-tuloy po natin mga kababayan ang pagunlad ng ating bansa, ng bagong Pilipinas. Tingnan ninyo ngayon, napakagaganda yung mga nangyayari sa ating bansa na pilit pinipintang madilim ni Amy Marcos at saka ni Sara Duterte. So, ito yung mga ebidensya, mga kababayan, na paganda ng paganda yung economy ng ating bansa. Kapapasok lang na balita, Philippine economy grew by 5.4% in the first quarter ng 2025. Sabi po sa data ng Philippine Statistics Authority. Breaking news ya. Sabi diyan, tumaas ng 5.4% ang gross domestic product or GDP growth rate ng bansa sa unang quarter ng 2025 ayon sa PSA. Pumapangalawa ang GDP growth ng Pilipinas sa mga kapitbahay nating bansa na nakapaglabas na rin ng kanilang first quarter 2025 GDP figures. Ang nakalamang lang sa atin mga kababayan yung Vietnam 6.9% yung GDP growth rate. Pangalawa tayo, talo pa natin mga kababayan yung China. Pangatlo yung China, pero pantay haros 5.4. Pinantayan na natin yung China. Indonesia 4.9, Malaysia 4.4%. Kaya na-insecure na sa atin mga kababayan yung China. Ganun talaga sa mga kapitbahay na mainggitin tulad ng China. May mga kapitbahay din po na hindi mainggitin. Hindi natin nila lahat. Kaya lang itong China po mainggitin. Talagang sinasabotay po yung ating economy. Noon pang panahon ng ating dating Pangulo Ferdinand Idralin Marcos Sr. nainggit sa atin. Kasi noon, we were next to Japan, mga kababayan, in terms of economy. Talo pa natin kahit yung South Korea. Napabayaan po. Ang ginawa ng China, sinabutahe yung ating politika. In-infiltrate po tayo. Finance nila yung rebellion dito po sa ating bansa. Ito na tayo ngayon. Kaya huwag tayong paiisa sa kanila. At labanan natin yung kanilang infiltration at paniniktik sa ating bansa at pangingialam po sa eleksyon. Kaya sinasabi ko sa inyo,
Huwag ninyong iboboto po yung mga pro-China kasi ang agenda nila, agawin yung ating kayamanan, yung yaman natin sa West Philippine Sea. Kasi nga po yung China, malaking bansa sila at napakarami ng kanilang populasyon. Kaya iniintensyonan po kahit yung hindi sa kanila. You see? So ngayong eleksyon po, huwag tayong boboto doon sa, huwag nating iboboto yung mga pro-China. Dapat pro-Philippines. Alam na ninyo kung sino-sino sila. We are on the right track mga kababayan. Pati yung employment rate 96.1%. Sabi dito sa report ng Philippine Presidential Communications Office na natili sa 96.1% ang employment rate sa bansa nitong Marso 2025. Nasa 48.02 milyon ang bilang ng mga Filipinong may trabaho ayon sa pinakabagong ulat ng Philippine Statistics Authority. Pati yung ating inflation po, o pagtaas ng mga bilihin po, bumagal siya 1.4% nitong April 2025. So sabi dito sa report ng Presidential Communications Office, pagbagal ng food inflation sa 0.7% mula sa 2.3% ang pangunahing dahilan kasunod ng pagbaba ng presyo ng bigas sa ikasampung sunod-sunod na buwan. Mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gulay, karne at isda. So, hindi totoo po yung mga sinasabi ni Sara Duterte at saka ni Amy Marcos na binalot na tayo ng kadiliman. Yung isipan lang po nila yung binalot ng kadiliman kasi maitim ang kanilang budhi. Hindi nila ma-appreciate yung mga magagandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Alam na ninyo kung bakit, kung ano yung dahilan. Nabuking yung mga masasamang hangarin nila. Ayaw nang patapusin yung ating Pangulong Bongbong. Gusto nilang iluklok si Sara. Hindi na po makapaghintay, matindi. Kaya yung pag-ikot ni Sara sa buong Pilipinas, walang ginawa, manira po. Wala magsinasabing plataforma. Lahat lang panlalait, paninira. Ginamit pa mga kababayan ni Amy Marcos yung Senado. Tapos, biglang nag-file sa ombudsman ng reklamo. Kaya kini-question po ni Secretary Remulla. Sa tingin ni Remulla po, it is just a publicity stunt for election. Why the haste anya? Remulla calls ombudsman complaint a publicity stunt for election. Pag tapos na niya eleksyon, tama na yon. Kasi para gusto lang makakuha ng publicity tungkol sa eleksyon, wala niya tayong magagawa. Kaya sabi ni Remulla, kami naman niya ready na sagutin yung mga complaints na final ni Amy Marcos sa ombudsman. Desperate move po ni Amy Marcos. Pagkatapos kapon, sinisi pa si yung kapatid niya, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sa pagbagsak ng kanyang ratings. Yung ratings ng ating Pangulo, lampas sa ratings ni Sara, most trusted pa rin mga kababayan, kahit bumaba ng 5%, most trusted pa rin yung ating Pangulo kaysa kay Sara. Di ba noon sa mga surveys, kahit walang ginagawa si Sara, lampas yung trust ratings ni Sara kay PBBM. Pero ngayon po, bumagsak si Sara. Mataas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan pong ebidensya. Sabi sa report ng Manila Bulletin, President Marcos still most trusted approved government official, sabi sa Okta Research. The survey conducted from April 2 to 5 showed that 60% of Filipinos trust Marcos while 59% are satisfied with his performance. Si Sara, tumaas yung ratings niya, pero 58%. So talo pa ng ating Pangulo. Trust rating niya 58, yung ating Pangulo 60%. From 65 to 60%. You see? Hindi pa nga kapanipaniwala kasi si Sara, alangan man, wala mang ginagawa, mataas pa rin yung ratings. Sige man lang ang panira. O ngayon, balikan natin si Boyeng Remulla. So ready niyang sagutin. The complaint was filed after the Senate Committee on Foreign Relations chaired by Senator Amy Marcos conducted hearings on March 11 arrest of former President Rodrigo Duterte. Actually, sabi po ni Boyeng, the complaint itself, parang nawiwirdoan ako kasi hindi naman committee report, sabi po ni Remulla. Why the haste? Why not wait for the committee report because that the committee investigation? Yun nga din po yung nalata natin. Yung nagre-report, si Amy man lang. Kahit yung mga kakampi niya na mga senador, si Bongo, si Bato, hindi man kasama doon sa nag-file. Itong si Bato, si Bongo po, siguradong hindi man kinakampanya si Amy Marcos. Pati yung mga DDS, lahat kontra kay Amy Marcos. Si Panilo po, never daw niyang iboboto si Amy Marcos. Kaya mag-isa si Amy. Malamang sa malamang talagang
matatalo si Amy ngayong eleksyon. Deserve niya. Yung mga Duterte po, kahit lagi niyang kasama si Sara Duterte, galing naman doon sa Zamboanga. Nagbukas po ng satellite office, yung Office of the Vice President. Laging kasama si Amy. Yung mga supporters ni Sara, hindi man yun iboboto si Amy. Nagkamali si Amy ng kanyang desisyon. Yung sinasabi niyang pagbagsak ng kanyang ratings, sinisi pa sa ating Pangulo. Isisi mo sa masama mong ugali. Yun ang dapat mong sisihin. Tulad ni Sara, ang trouble ni Sara, mga kasong kinakaharap, patong-patong na kaso, consequences ng kanyang mga masamang ginawa, masamang ugali niya, damay si Amy Marcos. Pero sabi ni Boying, binibigyan ko niya ng garantiya yung security ni Sara Duterte. Kasi bukas, haharap pala si Sara sa DOJ. Yung kasong sedition po, inciting to sedition, tapos yung pagbabanta sa ating Pangulo. Ito yung balita. So bukas, pupunta sa hearing si Sara. Sabi niya, tingnan natin kasi si Sara po, hindi mo pwedeng pangawakan yung kanyang mga salita. Pag sinabing pupunta, hindi pupunta. Pero tingnan natin, kasi sabi niya, pupunta siya. Pag hindi siya pumunta, alam na ninyo ang mangyayari. May proseso po. Pag hindi siya sumunod sa proseso, malamang kalad ka rin din siya tulad ni Kibuloy. Hindi diretso po ang kaso. Mag-appear siya, hindi siya mag-appear. Sunod niyan, pag nasa husgado na po ang kaso, yung korte maglalabas po ng warrant of arrest. Baka mauna pa mga kababayan siya na maaresto kaysa kay Bato at Bungo mula sa ICC. Dito, hindi mula sa ICC kundi mula sa DOJ. Ay yung mga mga supporters nila, hindi man makaipon ng mga tao para mag-people power. Wala po eh. Nag-try sila na mag-ipon-ipon mga kababayan sa Diwasang Bonifacio. Last week yata yon. Wala talaga po. Wala ng tao. Si Panelo, sige panawagan ng people power. Mag-rallyan niya kayo. Ikaw na yung mag-organize Panelo ng rally. Sige panawagan po ni Panelo sa social media. Wala man po wala mang sumunod sa panawagan ni Panelo. Parang si Harry Roque na sige panawagan ng pag-aalsa. Bumalik ka rito. Ikaw yung mag-organize, mamuno, hindi yung nandyan ka sa Europe. Tama pa mga kababayan? Saan ka nakakita na gusto mong mag-lead? Pero nandyan ka sa malayo. Isusubo mo yung mga tao. Bali? Sabi dito ni Remulla, pwede naman sila, Sara Security, pumunta dito to secure the premises and it's going to be the call of the Prosecutor General. Hindi ako ang nag-handle ng hearing, sabi po ni Remulla. Duterte has been formally summoned by the Department of Justice to appear at a preliminary investigation May 9 and 16 at 2 p.m. in connection with the grave threats and inciting to sedition charges filed against her by the National Bureau of Investigation. The NBI lodged complaints with the DOJ after Duterte during an online live stream said she had instructed someone to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez if an alleged plot against her were to succeed. NBI investigation concluded that her remark constituted both grave threats and incitement to sedition. Sasabihin na naman ni Sara, ginigipit siya. Paano ginigipit? Na nagbanta ka? Kaya may kaso ka, nagbanta ka. At nanggatong ka pa para mag-alsa yung mga tao. Di inciting to sedition. Yan kasi, hindi nag-iisip. Kaya patong-patong ang kaso na kinakaharap ninyo. Tapos sisisihin ninyo yung ating gobyerno. Sasabihin ninyo, pinopolitika kayo. Tama po? Malabo po ang mga depensa ni Sara. Dapat niya itong harapin at kailangan niyang panagutan po yung kanyang mga maling ginawa. Ngayon, yung Palasyo Malacanang mga kababayan nag-react na rin tungkol doon sa mga sinasabi ni Sara, pati ni Amy Marcos, na illegal yung pag-surrender ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Interpol kay Digong. Na yun ngayon ang rason kung bakit nag-file sa ombudsman si Amy Marcos based yun sa kanyang findings kuno. Yung findings niya, anda naman po yung ating mga secretaries, si DILG Secretary Remulla, John Vic, si Boying Remulla ng DOJ, pati si General Torre at si General Marbil. Sabi po ni Jose Castro, sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po at tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli,
sasabihin natin ang kanilang mga ginawa ay naayon sa batas. Ngayon, doon sa sinasabi ni Amy Marcos na ito niya ay pag-surrender ng ating sovereignty sa foreign power, kinontra ito po ni Castro. Sabi po ni Jose Castro, Mr. Marcos should be held liable. Ang ginawaan niya ng pamalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kung hindi pagsuko ng isang akusado. Hindi po ibibenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa, kanino man. Ang opinyon na po na nanggagaling sa Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Baseless po. Lahat man na akusasyon ni Sara, baseless. Ang may base po, ang kaso na final sa kanya. Yan yung mga buwelto ni Sara tapos ni Digong, ng kampo ni Digong po. Walang base. Kahit yung pulburon, walang base. Lahat po aka-aka. Lahat gawa-gawa na mga kaso. Gawa-gawa na mga akusasyon, mga kababayan. Walang base. Ang may base po, yung impeachment, articles of impeachment. At saka ang may base, yung EJK. Kaya si Digong, nandun, mga kababayan, naarap sa kasong crimes against humanity. Ngayon, ibigay ko sa inyo itong posisyon ng isang magaling na abogado at pari. Si Father Ranhilio Calangan Aquino, isang professor and dean sa College of Law. Sabi niya, filing criminal and administrative charges against those who enforced the warrant of arrest and effected his surrender to The Hague is wrong on the following grounds. Meaning, yung final, mga kababayan ni Amy Marcos sa ombudsman na kaso laban kina Secretary Rimulya, General Torre, General Marbil at iba pa, mali. Sabi yan po ni Dean Father Ranhilio Aquino. Ano yung mga base? Sabi dito, on the following grounds, pending before the Supreme Court is a petition for habeas corpus in behalf of Mr. Duterte. It is precisely the office of the writ to test the legality of the arrest and surrender. It constitutes interference with the judicial processes for criminal charges to be filed against the enforcing public officers as it preempts a judicial determination of the legality and regularity of the arrest and surrender. Sabi niya, the legality of the arrest and surrender as well as the jurisdiction of the ICC are issues properly raised before the ICC and resolved by it, not the committee of Senator Marcos. So mali mga kababayan, pati yung committee ni Senator Marcos, ni Amy Marcos, mali yung mga pinagagawa po. Kaya tama yung naging statement ni Rimulya. Publicity stunt niya ito para in aid of election. Para lang niya ito sa eleksyon. Mga desperate na mga galawan mga kababayan ni Amy Marcos, baka maisalba pa niya yung pagbagsak ng kanyang ratings at eventual defeat sa Monday election po. Pag natalo po siya, kagagawan niya po ito lahat. At ito kasalanan niya. Dumikit siya sa kanyang kaibigan na may sumpa ng masamang ugali. So nadamay na din siya. Makikita ninyo ang masamang ugali na rin ni Amy Marcos. Kasi masama pong pag-ugali ng isang kapatid na binantaan na ng iyong kaibigan, kumampi ka pa sa nagbanta na kaibigan mo kaysa sa iyong kapatid. Di ba? Yung kapatid mo na walang tigil na sinisiraan ng iyong kaibigan, doon ka pa kumampi. Ano yon? Hindi yun maintindihan ng ating mga kababayang Filipino. It defies logic. Di ba? Yung mga actions ni Amy Marcos defies logic. So sabi pa ni Dean Ranhilio Aquino, the legislature has no power to determine that a crime has been committed nor to file criminal and administrative complaints. The powers of the legislature are set forth in Article 6 of the Constitution. Instituting criminal proceedings is not among them. Individual legislators may, but they do so in their personal capacities. Kaya siguro si Amy Marcos, nag-iisa siya doon na nag-file sa ombudsman. Walang support galing sa kanyang committee kasi eventually, hindi man yun isusupport. At maging si Bato at si Bungo, siyempre, ang isip din ng mga taong yun, akuan niya, kamian niya, safe na. Mananalo na kami based sa survey. Sabi nga natin, manalo man si Bungo at si Bato sa survey o sa eleksyon halimbawa, may sword of Damocles pa rin sila. Kasi nga po, yung pangalan nila, sabi sa mismong admission ni Sara Duterte, isusunod na sila sa isi-serve ng warrant of arrest, mga kababayan, ng Interpol sa kasong crimes against humanity tulad ng kasong kinakarap ni Digong.
Sabi ko sa inyo, manalo man itong dalawa, sayang lang yung mga bumoto. Di ba po? It is just a matter of time, mga kababayan. Baka nga isang araw, mabigla na lang tayo, bigla na lang lumitaw si General Torre. May dala-dala ng warrant of arrest ng Interpol at naka-standby na rin yung eroplano. Ano tingin ninyo? Kailan kaya yun mangyayari po, mga kababayan? Sabi po ni Ranillo, it should not be forgotten that at the time of Mr. Duterte's arrest through counsel, he prayed the Supreme Court for a writ of injunction and prohibition alleging the illegality of his arrest. The High Court turned down his prayer for a TRO and a WPI, meaning that it would found no transgression of a clear right and essay or existence that needed urgent protection. Malinaw po mga kababayan. Maling-mali si Amy Marcos. Ngayon, dito pa tayo sa isang kwento na kahindik-hindik na malamang madagdagan pa yung kaso ng mga Duterte. Ito, naglitawan na po. 1 million per day seminar and 1 million per step highway in Davao City, Mindanao Insider. In-expose ni Ver P. Bermudez, isa pong journalist from Mindanao. Yan pwede ninyong i-search yung kanyang page mga kababayan. Mindanao Insider, May 7, 2025. Kahapon lang niya pinost mga kababayan ito. Sabi dito sa kanyang expose, did you ever ask why Davao City Councilor Bernie Al-Ag left the Duterte camp to end up as vice mayoral running mate of Attorney Carlo Nograles? Well, Al-Ag did not exactly abandon the Dutertes. He was booted from the local political party after he questioned a controversial item in the last year's supplemental budget of Mayor Baste Duterte. Maubos po mga kababayan ang pamilya Duterte. Si Digong may crimes against humanity, si Sara na impeach at may inciting to sedition case and grave threats. Si Pulong kinasuhan po ng isang bugaw ng panggugulpi. O ngayon si Basti po, ito na ang posibleng kakarapin niya pong kaso, korupsyon. Ito, sabi rito, that the budget question made Al-Ag lose his committee chairmanship in the city council. The usual privilege of hiring contractual employees was also removed. The crucial question then comes in. What specific item in the budget was questioned by Al-Ag? In his blog just 2 days ago, Al-Ag said it was for the purpose of capability building trainings and seminars. Kasi yung cost ng seminar training, a staggering 350 million pesos. Anong klaseng training seminar yan mga kababayan? Nasabi dito ni Bermudez, 1 million per day, 350 million. Di 1 million per day. Pagkatapos may 1 million per step highway in Davao City. Ganun katindi po. Kaya di na dapat tayo magtaka kung bakit si Sara, 11 days, 125 million. Lahi nila talaga po ang maglunok. Limpak-limpak na paglunok mga kababayan. Ang bilis at limpak-limpak na kwarta. That almost 1 million per day for the whole year, including Sundays, just for training seminars. The amount is so huge that it can already produce hundreds of lawyers or doctors for free. If that 350 million will be used to fund college scholars at 100,000 each for a school year, that would mean 3,500 scholars. That is already the population of one university or college. But no, the Duterte administration would use the 350 million for capability building training and seminars. Any right-thinking councilor should question the kind of spending Al-Ag did, and that did him in. Parehas po ang pattern ng paggastos tulad ng paggastos ng confidential fund. Malamang sa training din baga yung confidential funds na base po sa na-discover ng Congress, yung mga trainings, seminars po, wala man doon na ginamit galing sa confidential funds kasi dati nang may pondo galing sa military. Inuwala yung training, ginamit lang yung training para kumubra. Yun ang mga na-discover sa investigation po ni Joel Chua, Committee on Good Government. Kaya galit na galit si Sara. Nang pumunta sa Maynila si Sara Duterte, doon sa Tondo meeting, may hawak-hawak si Sara na apple. Sabi doon sa kandidato nila para congressman,
congresswoman na babae sa distrito ni Chua. Ito niya yung apple, isaksak mo niya sa bibig hanggang mabilookan sa kamamatay, sabi ni Sara. Matindi po. O ito pa, mga kababayan, 1.6 billion per kilometer road. That 1 million per day seminar training reminds us of the expensive Davao Coastal Road project contracted under former President Rodrigo Duterte. The Davao Coastal Road, believe it or not, is costing the taxpayers 1.64 billion per kilometer. The usual cost of a 4-lane road is anywhere between 140 million to 200 million per kilometer only. Matindi po, mga kababayan. 1.64 billion per kilometer. Napakamahal. Kasi ang actual cost, mga kababayan, is anywhere between 140 to 200 million man lang per kilometer. Sa bagay. Kaya nga po, mga kababayan, doon sa confidential confidential funds ni Sara, parehas ang pattern. Yung nirentahan na safe house po, may isang safe house baga na 250,000 yung renta per night. Matindi po. O ngayon naman, ito siguro yung natutunan ni Sara sa kanyang tatay. Yan, mas matindi ito. 1.64 billion per kilometer. Yung pinagawang coastal road na pinagmamalaki nila dyan sa Davao. Yan ang sabi rito. Expose po ng isang journalist na si Mindanao Insider, Ver P. Bermudez. That means, the Davao Coastal Road is 8 to 10 times more expensive. If you are not familiar with the numbers, the Davao Coastal Road stretches to 17.33 kilometers. In the present budget for the project has already reached 33.77 billion pesos. The project is not yet complete, so inflationary costs could set in if the project takes longer. Out of the 33.77 billion budget, 5.28 is earmarked for road right-of-way expenses. The civil works or the road building is therefore 28.5 billion pesos. Divide the 28.5 billion by 17.33 kilometers, in the cost per kilometer becomes 1.64 billion pesos. Kinompute na po, ginamitan ng mathematics, simple mathematics po, 1.64 billion per kilometer yung gastos, mga kababayan, sa construction. Tingin ninyo, jackpot? That means every meter, repeat, every 1 meter of the Davao Coastal Road is worth 1.6 million pesos. Kada metro, you can stand on that road and take 1 footstep. You may find it incredibly expensive, but the 1 step already covered 1 million worth of road. Kaya sabi po ni Bermudez, thinking about the 1 million per day seminar, in 1 million per step highway, we can only say that the Dutertes are quiet lavish in spending for their pet projects, parang mga spoiled kung gumasta. So nagsingawan na, mga kababayan. Abangan natin kung ano yung magiging reaksyon nito ni Baste at saka ni Sara. Siyempre si Digong hindi man natin ma-interview ng mainstream media kasi nasa kulungan na. So ang magre-react nito, si Baste, si Pulong, or si Sara Duterte. Malamang andyan Mr. Maravillas, maguramita. Tingnan na lang natin kung ano ang magiging reaksyon nila with this expose tungkol sa sinasabing 1 million per day seminar in 1 million per step highway in Davao City. Sabi po ni Ver Bermudez. Tayo po, no comment muna tayo kasi kalalabas pa lang ng balitang yan. So, kuninto ko lang sa inyo para alam ninyo. Anyway, nagkalat na ito, mga kababayan, sa social media. Kahit hindi ko ikwento, mababasa ninyo. Tama po? Sa Lunes na po yung ating eleksyon. Kaya pasiguruhin natin yung mga iboboto natin. Dapat po, hindi pro-China, kundi pro-Pilipinas at hindi pro-Digong. Kasi lugi tayo kung yung senador, mga kababayan, paglilingkuran lang isang pamilya, tapos si sweldo po galing sa taxes ng mga mamamayang Pilipino. I-number 1 po ninyo, si Ben Abalos. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA. Kasi tinanggal ito ng rice tarification. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open, kasi hindi lang pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila
battery, in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Pico, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, basta pa yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tarification. Barangay, para sumuporta sa inyo, nandito lang po kami sa likod ninyo, Senator Benhar Avalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, tinitigan ko ito. Kung ako'y congressman, pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at dumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.